Meron akong karanasan dati sa inuupahang bahay dito sa Taguig. Nagtatrabaho pa ako noon sa market. Isang sakay lang ng jeep ang biyahe ko noon papuntang trabaho. Sa inuupahan kong apartment, may kasama akong 2 babae at isang gay. Kakilala ko yung isa na pangalanan nating Sheila. Siya'y nag-alok sa akin noon na mangupahan dahil naghahanap pa raw siya ng isang kasama. Medyo mahal din kasi yung upa at malaki naman yung bahay. May 2 yung malaking kwarto. Kasama ko itong si Sheila at yung gay naman na tawagin nating Rhoda ay kasama si Arlene sa kabilang kwarto. Pareha silang nagtatrabaho sa BGC at iisa lang na may sinasakyan naming jeep na 4. Nauuna silang umuwi noon kasi closing ako sa store namin. Inaabot pa ng 9 or 10 paminsan ang uwi ko. Balit 2 floors yung bahay na yon at meron itong rooftop. Bihira nga lang namin akyatin yon dahil wala siyang railings. Talagang para sa sampayan ng mga nilalabhan at kung gusto mong tumambay. Wala namang sinabi ang may-ari nun na may iba palang kwento yung rooftop na yon. First time kong umakyat doon para maglaba sa araw ng day off. Gabi na talaga ako natatapos dahil kinukusot ko lang yon. Halos 1 linggo ko ring labahin yon at dagdagan pa ang mga bedsheets at punda ng unan. 8:00 ng isampay ko yon. Ng mga bandang 11:00, bigla namang umulan. So nagmadali akong kunin yung mga sinampay para isilong. Nang paglabas ko sa rooftop, may naabutan akong isang babaeng nakatayo sa may bungad ng rooftop na yon. Isang maling galaw lang nito ay talagang mahuhulog siya. Tinawag ko yon sa pag-aakalang isa kina Sheila at Arlene yung babae. Pero hindi ako nito pinansin. Hindi yun lumingon o sumagot man lang. Naatayo lang siya ng diretsyo. Sa isip ko kung ano bang pinaggagawa ng babaeng yon samantalang ang lakas ng ulan. Kalahati lang ng rooftop ang may silong at walang silong yung kinatatayuan niya. Nang maisilong ko na yung mga sinampay, ay lalapitan ko sana ito para hilahin. Pero sa pagkagulat ko ay bigla na lang siyang tumalon. Parang ilang segundo rin akong halos hindi maagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala nun na may tumalon mula sa rooftop. Nashock ako nun na halos naiiyak na nga habang nasa ilalim ng malakas na ulan. Hanggang sa nagkaroon ako ng lakas para maglakad sa gilid ng rooftop kung saan siya nakatayo kanina. Chinek ko yung baba pero walang ibang tao. Walang bakas ng may nahulog. Nagtaka at nanlambot ako nun. Marahan akong bumaba ng hagdan. Parang bibigay nga yung tuhod ko dahil sa nasaksihan. Nang makita ako ni Rhoda, dinaluhan niya ako. Sinabi ko sa kanya na may tumalon mula sa rooftop. Baka ka ako si Sheila o si Arlene yon. Pero pagtingin ko sa baba ay wala naman. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita akong papalapit din sa amin sina Sheila at Arlene. Gulong-gulo ako nun. Sigurado kasi akong may nakita akong babaeng tumalon. Pero bakit wala? Nag-hysterical na nga ako noon habang nagkukwento. Pinipilit ko na may nakita talaga ako. Naisip ko rin na baka may naasalising umakyat doon para lang tumalon. Chinek nila yung kalsada pero wala talaga. Sana raw ay nagkagulo na sa labas kung may tumalon nga. Tahimik at wala ngang tao. Lalong walang katawan ng babaeng tumalon. Hindi ako makapaniwala nun. Biglang nagsalita si Rhoda na baka totoo daw talaga yung narinig niyang mga sabi-sabi ng kapitbahay na may nagmumulto sa paupahan namin, lalo sa rooftop. Minsan nang wala kaming pasok noon at nagmemeryenda kami sa labas, may napagtanungan kaming kapitbahay kung anong meron sa rooftop ng inuupahan namin. Ang kwento, dati daw, bago mabili ng landlord namin yung bahay na yon, ay may mag-asawang naninirahan. Palagi daw yung nag-aaway at sinasaktan daw ng lalaki yung babae. Wala pa raw talagang harang yung rooftop kahit sa magkabilang gilid. Nang minsang mag-away daw ang mag-asawa, ay umakyat doon ang babae at nagbantang tatalon kapag hinawakan o nilapitan siya ng lalaki. Sa takot daw ng lalaki, anyong hihilahin daw sana niya yung babae.
Yung babae naman ay natakot sa asawa nito at napaatras. Nawalan siya ng balanse kaya nahulog daw ito. Saksi daw yung kapitbahay namin na yon sa laging sigawan at pag-aaway ng mag-asawa. May nakapagsabi naman daw iba na tinulak daw talaga ito ng asawa niya. At may kwento rin na kusa itong tumalon dahil sa takot. Binenta ang bahay na yon. At nang tumira yung bagong may-ari, may mga pagpaparamdam na raw yung babae kaya siguro ginawa na lang paupahan. Minsan daw kasi ay may naririnig silang iyak o sigaw. Pinabless naman daw yung bahay at nawala yun. Di lang nila alam kung bakit pinana namang nagparamdam sa akin. Hindi ko alam kung konektado ba o ramdam ko rin siguro yung nararamdaman ng babaeng yon base sa kwento nila. Dati kasi, nung nasa Cebu pa ako at bago mapadpad ng Taguig, naging battered woman ako ng dati kong ka-live-in. Sumagi rin sa isip ko ang magpakamatay. Kaso, mas pinili ko na lang na umalis at tuluyan na siyang iwan kahit mahirap sa akin nung time na yon. Pinagsindi namin siya ng kandila sa rooftop. Lagi ko rin siyang sinasama sa dasal ko. May ilang instance pa noon na makakarinig ako ng biglang pagsigaw ng babae na alam kong galing sa loob ng paupahan namin. Pero hindi kami ang may gawa noon. Minsan naman ay biglang may tunog ng paghampas ng pader. Pero yun naman na yung una at huling beses kong nakita yung babae. Ito lang po Sir Bob ang kwento. Salamat po sa time na mabasa itong story ko. Hello po sir at sa lahat. You can call me Aliyah. Taong 2016 nung nagpunta ako sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Mga third year college ako noon nung pinaasikaso sa akin ng ate ko yung isang apartment na pinaparenta niya. Sa pagkakaalam ko, ibibenta na rin yata yun. Hindi ako pamilyar doon sa apartment kasi hindi naman yun malapit sa amin. Di ko rin alam kung saan nanggaling yun pero hindi ko na tinanong pa si ate. Ang sabi niya kasi kapag naparentahan ko daw yun o kaya naibenta, bibigyan niya raw ako ng porsyento. Pero habang hindi pa raw narerentahan, ako na raw muna ang mag-asikaso sa mga gustong tumingin ng bahay pati na rin sa paglilinis nito. Kumbaga, caretaker. Ako naman, kahit college student nun, gusto ko rin kumita ng ekstrang pera para magamit sa school o di kaya panggala. Kaya umokay na ako. Di naman mabigat sa akin yung pagkausap ng mga tao na mga titingin sa bahay o di naman kaya yung minsanang paglilinis ng apartment. Yun ang inisip ko nun. Wala naman akong alam na may something palang kakaiba dun sa bahay. Hindi ko pa alam nun na creepy pala siya. Yung unang beses na may nakausap ako para iparenta yung bahay, doon na nagsimula ang lahat. Bali may lalaking nagte-text at tumatawag sa number ko para magtanong ng tungkol sa bahay. Number ko kasi yung nakalagay sa apartment for rent. Sinabi ko sa kanya yung presyo kada buwan at sinabi ko ring pwedeng rent to own kung interesado siya sa ganon. Natuwa naman siya kasi malapit lang yung bahay sa trabaho kaya mas magiging okay naman daw lalo kung maayos naman yung apartment. Ang sabi ko sa kanya ay okay naman yung lugar at hindi naman mukhang makaluma. Dagdag ko pa na pwede din naming tingnan yung lugar at mag-schedule ng viewing. Pumayag naman siya kaya nag-schedule kami kung kailan siya pupunta sa bahay. Nung mga oras na yon, hindi ko pa nalilinis yung bahay dahil medyo abala ako sa eskwela. Kaya sabi ko sa kanya bago niya tingnan yung bahay, hindi ko pa alam kung makalat yun kaya pagpasensyahan na lang niya. Lilinisin ko na lang matapos ng pagbisita niya. Okay naman daw sa kanya kasi ang sabi if ever magustuhan niya yung apartment, by next month pa siya rerenta kaya may panahon pa para ayusin ko yung bahay. Nung araw ng visit niya, nagkita kami sa may mga sakayan malapit dun sa bahay. Sa totoo lang, yun din ang unang beses na pupunta ako sa apartment na yun. Sinabi lang sa akin ni ate yung address at yung itsura ng bahay. Binilin lang din niya sa akin kung ano yung mga dapat kong sabihin dun sa lalaki para mapapayag ko siya na rentahan yung apartment. Pagdating namin sa sakayan, dire-diretso lang kami papunta sa bahay. Nung ando na kami sa apartment, nauna akong pumasok. Tas may narinig akong may tumawag dun sa lalaki. Lumabas siya saglit.
Pagpasok niya, nakita ko may kasama na siyang babae. Hindi na ako nagtanong pa. Inisip ko na lang na baka asawa niya o girlfriend at tinitingnan din niya yung bahay para malaman kung maayos ba yung paglilipatan nila. Inikot ko na sila sa bahay. Medyo nagmamaroon na lang ako dahil nga first time ko rin umapak dun sa apartment. Sinabi ko yung mga nearby establishments na malapit lang yung mga sakayan at transpo tulad ng terminal ng jeep, trike at mga taxi. Maayos naman yung bahay. Pinakita ko na wala namang tulo at may sariling tubig at kuryente. Sinabi ko rin na maayos yung estruktura ng bahay at walang peste tulad ng mga daga o ipis. Kita ko naman sa lalaki na maayos naman sa kanya yung usapan namin. Tumango-tango lang siya. Tapos yung sa dulo na, sinabi ko sa kanya, "So, ayos na po ba sa inyo yung apartment? Sa wife niyo po ba? Okay din kaya?" Gumanon ako kasi hindi ko kinakausap yung misis. Parang tahimik lang kasi, walang kibo at ekspresyon. Nagtaka ako sa sinagot ng lalaki dahil ang sabi niya sa akin, "Miss, wala pa akong asawa eh. Ako lang mag-isa ang titira dito. Maganda lang kasi malapit sa trabaho at sa mga sakayan." Hindi ko naman alam na hindi niya asawa yung kanina pang sunod ng sunod sa kanya. Sorry po assuming lang. Pero sino po tong kasama niyong babae? Girlfriend niyo po ba? Sister? Gumanon ako para lang hindi masyadong mapahiya. Tiningnan niya ako na para bang nawiwirduhan sa akin at ang sabi niya, "Miss, mag-isa lang akong pumunta dito. Wala akong ibang kasama bukod sa ating dalawa." Nataranta ako kasi hindi ko na alam ang sasabihin ko. Nakita ko talaga yung babaeng naatayo habang sinasabi yun ng lalaki. Nakatingin sa akin yung babae ng diretso. Sabi ko nga, walang ekspresyon ang mukha niya. Sakto namang may salamin sa likod namin. Lumingon ako. Pagtingin ko sa salamin, ang nakikita ko lang ay ako at saka yung lalaki. Hindi nakikita yung babaeng katabi ng lalaki. Halos mag-freak out nga ako nun pero hindi ko na lang pinahalata. Nanlamig yung mga kamay at paa ko. Sabi naman ng lalaki, "Miss, bale magte-text na lang ako sa'yo kung mag-rent ako sa apartment. Pero salamat sa oras mo." Umalis na siya matapos nun at hindi na nag-text o nagparamdam pa. Nawirduhan siguro sa akin at sa apartment. Nung umalis pala siya, sumabay na lang ako sa paglabas kasi kinilabutan talaga ako. Tumawag ako kay ate nun at sinabi ko sa kanya yung nangyari na hindi kinuha ng lalaki yung bahay. Sure na ako nun. Hindi ko pa nga alam kung sasabihin ko sa kanya yung may nakita akong babae na nandoon. Pero binanggit ko na rin kasi gusto ko nang may pagsabihan din at ikumpirma kung totoo ba yung pagmumulto. Ang sabi sa akin ni ate, wag na raw akong bumalik doon sa bahay. Papabenta na lang daw niya sa iba. Di naman daw niya alam kung may multo doon. Ang sabi lang niya, regalo daw ng biyenan niya yung apartment sa kanilang mag-asawa. May dati raw tenant doon na mag-asawa. Nalaman ng babae na niloloko siya ng mister niya tapos nagpaamatay daw doon sa apartment. Nagbigti. Kaya nung binigay daw yon sa ate at brother-in-law ko, parang ayaw daw nilang tirahan yung ganong klaseng bahay na may dark history. Sobrang natakot ako noon. Di pa kasi ako nakakaalis nang nagtawagan kami ni ate. Nasa labas pa lang ako ng bahay noon. Nakatingin ako sa bintana. Tapos napansin ko na lang yung figura ng isang babae na nakabigti. Nakita ko pang kumakawag-kawag siya. Impit ako nung napasigaw. Tinakpan ko na nga lang yung bibig ko. Naiiyak pa nga ako noon nang sabihin ko kay ate na nakikita ko pa rin yung multo. Ang sabi niya, umuwi na lang ako. Pag uwi ko noon, ilang araw din akong nilagnat. Hindi ako nakapasok at natatakot din talaga. Nagpasama pa nga ako sa friend ko kahit andyan naman sina mama para lang may iba akong nakakausap. Ang ending, kahit hindi ko nabenta yung bahay, binigyan pa rin ako ni ate ng pera para daw pakonsuelo sa nakita kong katatakutan. Ilang taon na rin ang nakalipas pero hindi ko pa rin yun makalimutan.
Yun na nga yung una at huling beses na nagpunta ako doon sa apartment. Eventually, naibenta rin naman ni ate yung bahay. Hindi ko lang alam kung kumusta na yung bagong nakatira doon. Kung pinagpaparamdaman din ba sila nung babaeng nagpaamatay. Sa ngayon po, medyo sanay na rin na makakita ng multo. May times pa nga na hindi ko alam na multo na pala yung nakikita ko. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon. Salamat sir sa pagbabasa. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Roy, taga Cavite. Itong kwentong ipinadala ko sa inyo, boss, ay karanasan namin ng kapatid kong tawagin nating Sixto. Nagtatrabaho na ako noong mga panahon na yon. Taong 2018 yon na mangyari at pumasok ako sa isang private company. Samantalang pinapaaral ko naman ng high school yung kapatid kong si Sixto. Nasa 3rd year siya nun. Nagkasakit ang tatay namin at si nanay ang nag-aalaga sa kanya. Naiwan naman ang kapatid naming babae na nagsisimula na ring mag-high school at isa pang kapatid na lalaki sa elementary. Para di na maabigat pa kay nanay ay kinuha ko si Sixto at nagpapadala rin ako noon ng pera paminsan-minsan sa kanila. May maliit na tindahan si nanay at doon din niya kinukuha ang pang-araw-araw nilang gastusin. Kapag wala akong pasok sa trabaho ay sumasaylayin ako sa talyer ng kaibigan ko. Minsan naman ay sumasama din sa akin si Sixto at tumutulong. Libre ang naging tirahan namin noon. Sagot ng pinapasukan kong kumpanya yung upa ng tirahan naming unit. Nasa 3rd floor kami. Hanggang 5 floors naman yung semi-condo na building. Maayos naman yung unit. Halos kumpleto na rin yung gamit at 2 din ang kwarto. Ang nakakainis lang noon ay palaging sira ang elevator. Kaya napipilitan kaming maghagdan palagi. Buti na lang talaga at nasa 3rd floor lang kami. Hindi ganoon kapagod umakyat. May isang beses nga no na nagkaroon ng problema sa electrical. Nagkaroon yata ng short circuit na naapektuhan ang buong supply ng kuryente ng building namin. Pinagpasalamat ko na lang na hindi yun nagsanhi ng sunog. Nagkasabay pa kami ng kapatid ko noon na maghagdan. Wala naman kaming nakakasabayan doon dahil medyo alanganing oras na. Nang malamang mag-overtime ako, ay tumambay naman itong kapatid ko sa bahay ng kaibigan niya na malapit lang din sa inuuwian namin. Habang papaakyat kami noon, ay nakarinig kami ng mga yabag nang nagmamadaling bumaba. Napahinto ako na nauuna ng umakyat. Huminto din yung kapatid ko at katulad ko ay tumingala din siya. Baka daw nagkaagulo na roon at baka bigla kaming dagsain. Yun nga rin yung inaalala ko. Pero bigla ring nawala ang mga yabag. Kaya sabi namin, baka naman kasi paakyat yun o di kaya ay pumasok na sa 2nd floor. Ito kasing hagdan na dinaanan namin ay nasa exit. Kaya bago kami maapunta sa unit ay may pinto pa aming papasukin papasok ng palapag. Nagpatuloy kami sa pag-akyat. Nung nasa 3rd floor na kami ay bigla kaming nakarinig ng nagmamadaling yabag. Tumingala pa ako noon dahil baka nagmamadaling bumaba na naman. Pero walang tao sa taas. Kaya napatingin ako sa baba. Wala rin ako nakitang umaakyat o bumababa. Tanging emergency light lang noon ang nagsilbing ilaw namin. Nang maapasok na kami ay sumalubong sa amin yung tamang kadiliman. Kaya nagbukas na ako ng flashlight ng phone ko. Wala kasing ilaw sa hallway. Kaya tinuntun namin yung unit sa kakarampot na ilaw namin. Papasok na kami ng kapatid ko na may marinig akong pag-iyak ng bata. Hinanap ko yun dahil baka kung mapaano yon lalo at madilim. Wala yun sa floor namin at parang nanggagaling yung iyak sa may hagdan. Kaya naman nagbadali akong pumanhik noon para tingnan sa taas kung andoon ito. Kahit hinihingal ako noon, pinilit kong hanapin yung 4th at 5th floor. Mahina na akong napamura. Wala kasi doon yung umiiyak at tiningnan ko na rin yung hallway kahit parang hindi naman doon galing yung iyak. Bumaba na nga ako ng 2nd floor at ground floor. Wala naman. Napakamot na lang ako noon. E di akyat na naman ako ng 3rd floor. Naglalakad ako sa hallway noon papunta sa unit naming nasa may bandang gitna.
nang marinig ko na naman yung pag-iyak ng bata. Napalingon ako noon. Sa isip ko ay kung bakit nila pinapabayaan ng bata sa building na yon gayong walang ilaw. Pagpasok ko sa unit namin ay nakahiga na tuong kapatid ko. Saan daw ako nagpunta? Sinabi ko sa kanyang hinanap ko yung umiiyak na bata. Gusto ko din naman baliwalain yon dahil sa pagod. Kaso naawa kasi ako. Doon ako nagulat at kinilabutan sa sinabi ng kapatid ko. Wala naman daw siyang narinig na may umiiyak na bata. Sana ay tumulong din siya sa paghahanap. Sinabi ko sa kanya na meron at 2 beses pa nga. Sa sobrang tahimik ng kinaroroonan namin, imposibleng hindi niya narinig yon. Pero wala daw talaga. Baka daw antok lang ako. Isang araw nun, ginabi ako ng uwi at inakala kong tulog na yung kapatid ko. Maayos naman yung elevator nung paakyat ako. Dinapag ko lang yung dala kong gamit. Nagbihis at kumatok sa kwarto ng kapatid ko. Sinabi ko sa kanya na lalabas lang ako saglit para bumili ng pagkain. Bibili rin ako ng snacks namin. Narinig ko namang sumagot yung kapatid ko ng, "Sige kuya." Nang bababa na ako ay nalintikan na naman yung elevator. Nasira na naman yon dahil nga luma na at walang maintenance. Pinapatawagan lang na mag-aayos pero ilang araw ay may sira na naman. Walang choice kundi maghagdan. Nagulat ako dahil nang pababa na ako ng 2nd floor, nakita kong paakyat naman si Sixto. Sinalubong ako nito na diretso lang yung tingin sa hagdan. Hindi ako binati o nilingon. Ako naman agad kinilabutan. Tinanong ko siya noon na, "Oh, kakauwi mo lang?" Saglit lang siyang tumingin sa akin at tumuloy na sa pag-akyat. Asar pa nga ako nung bumaba at nagsasalita sa sarili ko. Natatawa ako kapag naaalala ko yung palatak ko nun. Napagkamalan ko pang nag-a-addict yung kapatid ko dahil mukha siyang high nang makasalubong ko. Deadmahin ba naman ako? Sinabi kong malilintikan yon pagbalik ko. Habang bumibili ako ng pagkain, bigla kong na-realize at napamura, boss. Naalala ko palang kumatok ako sa kwarto ng kapatid ko at nagpaalam. Narinig ko rin na sumagot siya. Ang pinagtataka ko lang noong mga oras na yon ay kung papaanong may sumagot sa akin sa loob ng kwarto, gayong nakasalubong ko nga siya sa hagdan. Kinilabutan talaga ako at napatanong sa sarili kung sino sa dalawa yung kapatid ko o baka nasa lisihan na kami. Inisip ko rin na baka nag-i-imagine lang ako na sumagot yung kapatid ko sa kwarto. Tinext ko siya at tinawagan pero hindi siya sumasagot. Isa pang nakakaaning noon, boss, ay nagkwento itong kapatid ko. Pagkalabas ko raw noon, ilang minuto lang ay lumabas rin siya ng kwarto. Nakita niya raw akong nakatalikod at nakaharap sa lababo. Akala raw niya ay may inaayos o binubutingting lang ako doon. Pero saglit lang daw siyang nalingat. Magsasara lang daw siya ng pinto ay bigla naman akong nawala sa may lababo. Nakita niya raw yung likuran ko na palabas ng unit. Kaya sinundan niya daw ako dahil baka may bibilhin pa daw ako at may ipapabili siya sa akin. Nanlaki na lang daw yung ulo niya nang maasalubong niya ako sa hagdan. Take note lang, boss. Nakasalubong at hindi sinundan. Yun yung pabalik na ako ng unit at may dala ng pagkain namin. Medyo nagdadalawang isip pa nga ako noon kung babalik na ba agad ng unit o magpapalipas lang ng ilang sandali. Nagulat pa nga ako nung nakasalubong ko siya. Pagbalik namin ng unit, agad ko siyang sinabihan noon kung bakit gabi na siya umuwi. Hapon naman ang tapos ng klase niya at hindi siya ganoon kalate na umuwi. Sinabihan ko pa siya na parang sabog na tulala at hindi namamansin. Tapos hindi pa niya sinasagot yung mga text at tawag ko. Takang-taka siya noon. Ano daw yung sinasabi kong gabi na umuwi? Nasa kwarto lang daw siya at nagsabi pa raw ako sa kanya na lalabas lang saglit. Alam ko raw na nasa kwarto lang siya dahil nga sumagot siya nun sa akin. Doon talaga gumapang yung takot sa buong katawan ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Sinabi kong kung siya talaga yung nakausap ko doon sa kwarto, sino yung naasalubong ko sa hagdan.
Sagot naman ng isip bata kong kapatid noon na baka may kakambal daw siyang namatay at nagmumulto. Pero bigla din siyang natahimik, sabay tanong sa akin kung bumalik daw ba ako sa labas. Nakita na raw niya kasi akong nakatayo sa may lababo. Muntik na nga akong mabulunan sa kinakain namin. Depensa ko naman na nakita naman niya akong papaakyat pa lang at may dalang pagkain. So ibig bang sabihin may kakambal din akong nagmumulto? Natatawang kinikilabutang tanong ko sa kanya nun. Gustuhin man naming lumipat pero hindi nasasagutin ng kumpanya namin yung upa. Pagmamay-ari kasi ang building na yon ng kapatid ng amo namin. May ilan pang pagpaparamdam kaming naranasan at iniisa lang namin yung takot. Hindi naman madalas din yung ganong pangyayari. Nung naayos na ang elevator at hindi na kami naghahagdan, ay nawala naman na yung nanggagaya sa amin. Sabi nga nung gwardyang matagal na doon ay sanay na raw ito sa nagpapakita, nagpaparamdam at nagpaparinig doon sa may hagdan. Ang kwento kasi, dati raw ay may nahulog mula sa 5th floor at bagsak sa ground floor. Bata raw yon at namatay ito. Malamang daw ay yung naririnig naming pag-iyak ng bata ay yung namatay nga dati doon. Doon naman sa nanggagaya sa amin, may ilang pagkakataon na rin daw na nangyayari yon pero hindi niya alam kung bakit. Kaya masasabing haunted na paupahan talaga yung buong building na yon. Ilang taon na rin kaming wala doon sa unit at doon sa work ko since nung mag-pandemic kaya wala na rin akong balita doon. Hanggang dito na lang boss ang kwento ko. Sana ay mabasa nyo at more power sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Isabela. Mga ilang taon na rin to nangyari. Mga 17 pa lang ako noon nang naglayas ako sa amin. Ilang buwan pa lang kasi matapos mamatay ng nanay ko, may bago nang inuwing babae yung tatay ko sa bahay. May ipon naman po ako noon, tapos naapag-freelance. Kaya nung nabuwisit na ako sa bahay, lumayas na lang ako. Nakahanap naman ako agad ng murang apartment for rent dito sa Davao. Tinulungan din kasi ako ng mga kaibigan ko maghanap online. Madali rin naman kausap yung landlady ko noon. Kahit na 17 pa lang naman ako, may freelance work naman ako. So may kakayahang magbayad talaga. Paglipat ko, wala pa akong mga gamit noon. Dala ko lang kasi yung mga damit at bag ko. Kaya alam ko noon na madalas ay lalabas ako para doon na rin kumain o kaya magte-take out na lang. Sa taas yung apartment ko. Meron ding paupahan sa baba pero hindi ko kilala kung sino. Hindi ko rin nakakausap. Unang linggo na nandoon ako sa apartment. Normal lang naman. Nag-a-adjust lang talaga ako dahil kailangan kong masanay mabuhay mag-isa. Ayaw ko na kasi nung bumalik sa tatay ko na di man lang narespeto si mama at saka yung pamilya namin. Sana kung nagkaroon siya ng babae, hindi na muna niya inuwi sa bahay namin. Madalas lang ako noon nasa bahay. Tumigil na muna ako sa pag-aaral dahil nag-focus sa freelancing. Medyo malaki rin kasi yung bayad sa paupahan kaya kailangan kumayod. Alam nyo naman, ultimo yata kulungan ng manok sobrang mahal na. Mga ilang araw din po nung mapansin ko na kada bababa ako sa hagdan, may lalaki doon sa tapat ng gate na nakatingin sa pintuan ng apartment ko. Diretso kasi yun sa hagdan. Hindi ko naman pinapansin si kuya na nakatayo doon. Ayoko rin magkakausap basta ng ibang tao. Yung sa baba ko kasi ay nagtitinda ng barbecue. Hindi ko alam kung tenant ba yung lalaki sa baba o kamag-anak nung nagtitinda ng barbecue. Basta pinabayaan ko lang. Mga ilang beses din na nangyari yun. Medyo hindi na ako komportable kasi sinong babae ba naman ang magiging okay kung may lalaking nakatulala sa pintuan ng apartment mo, lalo na at mag-isa lang ako. Kapag gabi nga, lagi akong nababahala na baka bigla na lang niya akong akyatin sa paupahan ko at pagnakawan. Ilang ulit ko pa nga chine-check kung naisara at nailak ko ba yung mga pintuan at bintana. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan ko na mag-voice out na. Ayoko lang kasi yung hindi ako komportable sa inuupahan ko. Kaya nga ako umupa para malayo sa stress. Tapos lagi naman ako mag-iisip. Wala rin. Bumaba ako noon tapos lumapit ako sa tindahan.
Open area pala yung tindahan nila. Kita yung loob ng bahay. Tinanong ko kung kakilala ba nila yung lalaking laging nakatayo sa tapat ng gate ko. Sinabi kong hindi kasi ako komportable sa ganun. At kung pwedeng sabihan nila na iwasan na lang o di kaya ay kausapin ako kung may kailangan ba siya. Habang nag-uusap kami ni ate, nakatingin lang ako sa loob ng bahay nila kasi may nakikita akong parang pamilyar na muka. Ang sabi niya sa akin, palagi naman daw siya nagtitinda pero wala raw siyang nakikitang lalaki na naatambay sa tapat ng gate ko. May CCTV naman daw sa tapat namin. Pwede raw ipacheck para malaman. Pero ang sabi ko, di na kailangan. Tinuro ko yung picture ng lalaki doon sa loob ng bahay nila. Sinabi ko sa kanya na yun yung lalaking nakatayo lagi sa tapat ng gate ko. Kaya pala parang pamilyar. Kinuha niya yung picture frame at tinanong ako kung sigurado daw ba ako. Siguradong sigurado ako, sabi ko. Dagdag ko pa nga, kung kamag-anak naman pala nila, pwede kong kausapin ng maayos. Hindi naman kasi ako nagagalit ng walang dahilan. Kinilabutan lang ako sa mga sumunod niyang sinabi. Kapatid daw niyang lalaki yun na matagal nang namatay. Doon daw siya nakatira noon sa inuupahan ko ngayon. As in, sobrang natakot po ako. Kaya kahit na may 1 month advance pa ako doon sa inuupahan, nagpatulong na lang ulit ako sa kaibigan ko para maghanap ng ibang marerentahan para makalipat na agad. Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat na nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Rose, taga Pangasinan. Dati akong natatrabaho sa isang mall dito at nang matapos ang kontrata ay sinubukan kong mag-apply sa call center na pinasukan naman ang pinsan ko sa Manila. Ang sabi niya, kapag nakapasok daw ako ay maghahanap kami ng mauupahang bahay. At sinuwerte naman ako noon sa nahanap kong trabaho. Tatanggap ako pero magkaiba kami ng schedule ng pinsan kong si Josel. Ganun pa man ay tinuloy namin ang sinasabi niyang maghahanap kami ng paupahang bahay. Pero walang available noon na malapit sa pinapasukan namin. Kaya napilitan kami nung kumuha ng isang kwarto na may 2 higaan. Nakakita kami sa may malate. Yung balak naming apartment ay nauwi sa isang boarding house. Maayos naman ang bahay. Mukhang bagong paayos ng may-ari. May 2 palapag at mangilan-ngilan ding kwarto. Gawa sa maapal na plywood o hardiflex yung dingding na yon. Kaya kahit papaano, hindi naman ganun kaingay tulad ng inaasahan ko sa isang boarding na maraming boarders. Ang ilan daw na mga naka-board doon ay mga estudyante na umaalis tuwing weekends o walang pasok. Ang ilan naman ay mga nagtatrabaho din tulad namin ni Josel. Si Josel ay naka-duty ng panggabi, samantalang pang umaga naman ako. Ibig sabihin, hindi talaga kami nagkakasabay sa pagtulog o kahit sa pagkain kapag may pasok. Nagbabanding lang kami noon kapag nagkasabay ang day off namin. Kaya naman mag-isa lang ako natutulog noon sa gabi at si Josel naman ay mag-isa sa umaga. Bandang alas 5 o alas 6 na siya ng umaga nakakauwi, which is ako naman ay paalis. Pasalamat na rin si Josel noon dahil nakakapagpahinga siya ng maayos. Siya lang kasi naiiwan sa boarding house kapag araw. Lahat kami ay may pasok. Bakante yung kwarto namin sa kaliwa at sa kanan naman ay may hagdanan. May kwarto din na halos katapat namin at walang tao doon kapag araw. Unang nakaranas ng kababalaghan noon ay si Josel. Nagpapahinga raw siya ng tanghali matapos niyang mananghalian. Nakaidlip daw siya pero nagising sa ingay na nanggagaling sa kabilang kwarto. May kumakalabog daw doon. Sa unang palapag ay andoon ang kwarto ng landlady at 2 nitong anak na nagsisipag-aral pa. Andoon din ang sala, kainan at kusina. May isang banyo sa baba at meron din sa taas. Puro babae lang din yung tinatanggap sa boarding house kaya safe sana kami nun. Ang kwento ni Josel ay may kumakalabog daw bigla sa kabilang kwarto which is yung bakante. Hinayaan lang daw muna niya dahil baka kung ano lang daw yon na nahulog. Pero maya-maya ay nakarinig na naman daw siya ng parang kumukutkot sa dingding. Para daw yung kinakalmot ng matulis na bagay
at medyo nakaangilo painggan. Dahil sobrang antok daw siya noon ay pinasya niyang sitahin ang may gawa nun. Mabilis daw siyang bumangon at naglakad papunta sa kabilang kwarto. Nakalak daw yon, pati na yung ibang kwarto. Imposible naman daw na nakasarado yon, gayong may naririnig siyang ingay mula sa loob. Lumapit daw siya sa pinto at kumatok. Hindi naman kasi nakakandado sa labas, di tulad ng sa ibang kwarto kapag umaalis ang may-ari. Baka nilak lang daw talaga sa loob na kung sino mang bagong nangungupahan doon. Pero ilang beses na daw siyang kumakatok ay hindi siya pinagbubuksan. Kaya pinasya niyang sabihin yon sa landlady namin. Bumaba daw siya at nakita niyang nanonood ito ng TV. Tinanong daw muna niya kung may gumagamit na ng bakanteng kwarto. Kumunot daw ang noo ng landlady at sinabing wala. Hindi daw niya pwedeng ipagamit yon dahil may ilan pang aayusin sa kwarto na yon. Kaya tinanong daw ni Giselle kung saan nanggagaling yung mga kalabog at ingay na parang may kumakaluskos. Saglit daw itong natigilan. Pero ang sabi daw nito ay wala naman daw itong narinig na kalabog. Baka yung mga kaluskos daw na gawa ng mga daga doon sa bakanting kwarto. At dahil pagod daw noon si Giselle ay hindi na siya nagtanong pa sa landlady. Bumalik na siya ng kwarto namin para matulog. Bandang alas 5 daw ay napamulat siya. Medyo madilim na daw noon ang loob ng kwarto dahil hindi naman siya nagpapailaw kapag natutulog. Nakita raw niya akong nagnapag ng bag sa higaan ko at lumabas. Sinabihan pa nga niya ako bumili ng hapunan. Sa isip niya noon ay himalang maaga ako at magkakasabay kaming kumain ng hapunan. Tuloy-tuloy lang daw akong lumabas. Pinagpalagay na lang daw niya na narinig ko ang sinabi niya. Pero nakaligo na daw siya at nakapag-ayos ay hindi pa rin daw ako bumabalik. Pagtingin daw niya sa higaan ko ay wala na doon yung bag ko. Napatanong tuloy daw siya kung umalis ba ako ulit. Medyo nainis pa nga siya nun dahil baka malit siya sa pasok. Kaya nagmamadali daw siyang lumabas para bumili ng pagkain. May mga karinderya naman sa labasan malapit sa boarding house namin. Kaya imposibleng matatagalan daw ako sa pagbili. Nagkagulatan pa nga kami nang magkasalubong sa labas ng boarding house. Ang tanong niya kung nakabili na ba ako ng pagkain. Yun ang bumungad sa akin na medyo naiinis pa nga. Ako naman nagtaka. Sinabi ko na kumain ako sa convenience store na malapit sa building at kakauwi ko lang. Ano daw bang sinasabi ko na kakauwi ko lang? Kanina pa raw ako umuwi. Kita nga raw niya na nilapag ko yung bag ko sa may kama. Gulong-gulo pa nga siya noon at ako naman ay kinilabutan. Sinabi ko sa kanyang huwag mag-joke ng ganon at mag-isa lang ako matutulog ng gabi sa kwarto namin. Sinabi niyang saka na lang kami mag-usap pagbalik niya. Bumili muna siya ng pagkain noon at doon kami sa kwarto nagkwentuhan. Muli niyang sinabi na nakita daw niya talaga ako at tagbilin pa nga na bumili ako ng hapunan namin. Kaya sinabi ko rin sa kanya na hindi ako ang nakita niya dahil kakauwi ko lang. Para ka ako maniwala siya ay tanungin niya yung isang kasabahan niya na nakasabayan ko sa convenience store. Alangan naman ka kung uuwi ako tapos babalik ulit ng convenience store para lang kumain. Sinabi na lang niya na baka naalimpungatan lang siya o kaya ay nananaginip. Medyo nawala na rin yung namumuong kilabot sa akin. Sa ilang araw naman na mag-isa lang akong natutulog doon ay wala naman ako nararamdamang kakaiba. Wala din nung gabing yon. Pero nung weekend, nang magsipag-uwian yung mga estudyante at yung ilang nagtatrabaho na walang pasok ng weekends, doon ko naranasan yung kababalaghan. May duty noon si Giselle at alam kong mag-isa lang ako noon sa pangalawang palapag. Malakas naman ang loob ko dahil may tao sa baba. Pero nang magpaalam yung landlady ko na aalis sila ng mga anak niya at may pupuntahan lang, ay doon na ako kinabahan. Ibig sabihin, may iwan akong mag-isa sa buong boarding house na yon. May mga kapitbahay nga, pero nakakahiya na lang mang-istorbo kung sakali. Siguro lagpas alas 10 na ay gising pa rin ako. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa panonood ng TV sa baba. Pinayagan naman kami noon na manood ng landlady namin.
Ang akala ko ay darating na sila ng ganong oras. Pero wala pa rin. Kaya pinasya ko na lang matulog. Sa isip ko ay bahala na. Huminga muna ako ng malalim bago umakyat ng hagdan. Nasa kalagitnaan ako ng pag-akyat nang marinig ko ang pagkalabog sa taas. Imposible ka kung may pumasok na pusa o anumang hayop na galing sa labas dahil sarado ang mga pinto at bintana. Wala ding tao, kaya kinilabutan ako kung ano yung kumalabog na yon. Habang papalapit ako sa kwarto namin, may naririnig ako na parang kumakaluskos. Katulad yon ng sa kinwento ni Josel. Parang may kumakalmot sa dingding namin. Naasarado ang pinto ng bakanting kwarto, pero lumapit ako doon para sumilip sa maliit na siwang. Nang di ako nakontento dahil wala akong maaninag, ay sa siwang sa ibaba ng pinto ako sumilip. Ganun na lang ang takot ko nang pagdapa at pagsilip ko ay may nakadapa at nakasilip na rin nun sa akin mula sa loob ng kwarto na yon. Kitang-kita ko yung mapapulang pares na mga mata nito. Hindi siya ganun kapula. Parang apoy yun ng kandila na hugis mata talaga. Naasilip yun sa akin sa ilalim ng pinto. Napahiyaw akong napapasok sa kwarto namin. Doon ko na narinig yung walang tigil na kalabugan at pagkalmot sa dingding. Parang nagmamadali yun. Alam nyo yung parang naghihingalo na mapagbuksan pero walang nagbubukas. Dinig ko kasi yung walang humpay at pabilis na pagkalmot sa kabilang dingding. Sa takot ko ay lumabas ako ng boarding house kahit wala nag-aadong tao sa labas. Doon ko na lang hinintay yung landlady namin. Mag-aalas 11:30 na yata nang makauwi sila. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang matulog mag-isa sa kwarto namin. May nambubulabog kasi. Naikwento ko sa kanya yung tungkol sa kaluskos. Walang sinabi tungkol doon yung landlady. Hinayaan niya na lang ako na matulog noon sa isang sofa na nasa sala. Nawala naman yung kalabugan at mga kaluskos nang dumating sila. Pero hindi ko na kayang matulog mag-isa dun sa kwarto namin dahil doon malapit yung tunog. Hindi ako nun pumasok kinabukasan. Nagpaalam ako sa TL ko. Hinintay kong dumating si Josel para ikwento yung naranasan ko na katulad sa naranasan niya. Tinanong niya ako kung kaya ko daw manatili sa boarding house na yon. Pero binalik ko sa kanya yung tanong dahil siya itong madalas mag-isa sa kwarto namin. Umiling-iling siya. Parang di daw niya kakayanin kahit pa umaga siya natutulog. Kaya nagpa siya kaming maghanap ng malilipatan ng araw din na yon. Meron kaming nakita pero double deck lang ang higaan. Sabi ni Josel na okay na yon kaysa nga malaki ang kwarto pero minumulto naman. Naging mabait naman sa amin yung dating landlady at paminsan-minsan ay naasalubong namin ito. Humingi pa nga ito ng pasensya at may ipinagtapat ito sa amin. Huwag na lang daw namin ipagsabi sa iba. Doon daw kasi sa bakanting kwarto, kaya di niya pinapagamit, ay may estudyante daw kasing nabuntis at nagbigti doon. Siguro daw, nagkakalmot ito sa dingding bago bawian ng buhay. Kaya nga may mga bakas daw ng parang kalmot doon sa dingding na yon. Baka daw biglang nagbago ang isip nito at pilit may inaabot para lang may makapitan at makawala sa lubid. Pero naging huli na ang lahat at hindi nakaligtas sa ginawa nitong pagpapatiwakal. Nangyari tong karanasan namin taong 2009. Yung pagpapatiwakal naman daw ng buntis doon sa kabilang kwarto ay nangyari maraming taon na raw ang nakakalipas nung bago-bago pa yung boarding house. Mga 1998 daw. Kahit maraming taon nang nangyari itong experience namin ng pinsan ko sa Manila ay mahirap kalimutan. Sa ngayon sir ay nandito na ulit ako sa Pangasinan. Naka-work from home at pamilyado na. Palagi kong inaabangan ang mga kwento nyo sa channel. Magandang araw sa lahat. Ako pala si Anton. Sana sir ay mabasa ninyo itong kwento ko at ma-narrate sa inyong channel. Bata pa ako noong papunta ako ng Maynila para magtrabaho. Mahigit 20 years na rin siguro yon. Naiwan sa probinsya ang nanay at mga kapatid ko.
Ako naman, mga 18 anyos pa lang nang magpunta ng Maynila para maging kargador muna habang inaasikaso yung mga papeles ko para maging pahinante. Hindi rin kasi ako magaling sa pagsasaka at wala rin naman kaming sariling lupa. Mas malaki din kasi ang oportunidad sa Maynila kaya talagang lumuwas ako. Umupa ako sa isang room for rent na apartment. Para siyang isang malaking paupahan lang na may mga hiwa-hiwalay na kwarto. Communal yung CR at lababo. Okay na rin naman sa akin dahil mura lang. Hindi rin naman kasi ako nagluluto dahil wala naman ako mga gamit at ako lang ang mag-isa. May dalawa akong katabing kwarto. Isa na estudyante yata sa kolehiyo. Tapos yung isang katabi ko naman nagli-live-in. Napapagitnaan ako ng dalawang kwarto. Manipis sa dingding lang yung naghahati sa kwarto namin. Kaya talagang rinig mo ang ingay sa kabila. Yung katabi kong estudyante, tahimik lang naman yun. Madalas pa nga, hindi ko nakikita. Pero kapag nagkaasalubong naman kami palangiti naman sa akin. Tapos kuya pa ang tawag sa akin. Pero yung dalawang mag-live-in, talagang maingay. Kung hindi haling-hingan ng pagtatalik nila, madalas ko naman silang marinig na nagsisigawan o nag-aaway. Mukhang bata pa yung babae, kasing edad ko lang yata. Yung kinakasama niya, parang mga nasa 30 anyos na. Tingin ko nga, nagdudroga yung lalaki kasi laging dilat yung mga mata at halata rin sa katawan niya na talagang gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. May kapayatan din kasi. May isang beses nun, may inuman doon sa kwarto ng estudyante kasama yung mga kaklase niya. Inimbita niya rin naman ako at saktong wala akong pasok kinabukasan kaya nakisali ako sa shots nila. Nalaman ko na mga kaedad ko lang din pala sila. Talagang maaga lang akong binatak ng realidad ng buhay at pagtatrabaho. Saglit lang naman kaming nagkasiyahan nun. Tapos, inihatid na namin yung iba pa nung mag-aalas 12 na. Sakto namang kakauwi lang nung dalawang mag-live-in na katabing kwarto namin. Napatingin lang sa amin yung babae na tawagin nating Stella. Tapos yung kinakasama niya, pansin ko biglang nagalit. Hinila niya yung buhok ni Stella at kinaladkad papasok ng kwarto nila. Nag-alala pa nga yung mga kasama namin pero sinabi na lang namin na hayaan na lang sila. Ganun naman sila lagi, parang aso't pusa. Magdamag kong narinig ang pag-aaway at tila bugbugan ng dalawa. Halos hindi na nga ako makatulog noon dahil sa pag-iingay at alala para sa babae. Nakakaawa rin naman si Stella. Bata pa at may itsura din. Marami naman siyang pagpipilian sana kesa doon sa medyo mas matanda sa kanyang adik na kasama niya na lagi naman siyang sinasaktan. Kinabukasan noon, nakita ko na maraming pasa yung babae. Inabutan ko na lang ng pamahid at gamot kasi marami akong pantanggal ng sakit sa katawan. Nagpasalamat siya sa akin. Tumangulang ako sa kanya dahil ayoko naman din kasi masyadong kausapin. Baka kasi pati ako pagsilosa nung kinakasama niyang adik. Ilang araw ko rin silang hindi masyadong naririnig na nag-aaway. Akala ko nga maayos na yung lalaki. Pero dumating yung araw na sobrang lala ng mga pangyayari. Day off ko nun. Andoon lang ako sa kwarto ko at nagpapahinga. Narinig ko na may kumakatok at pagbukas ko ng pinto ng kwarto, nakatayo si Stella. May dalang plato ng pansit. Tinanong ko kung anong meron. Ang sabi niya, birthday niya. Binati ko naman agad siya at nagpasalamat sa bigay niyang pagkain. Ang sabi ko, isasalin ko lang yung pagkain sa pinggan para maisoli ko rin agad. Pagsali ng pansit, ibinigay ko na sa kanya yung plato. Pero hindi pa siya agad umalis. Naipagkwentuhan pa siya sa akin. Nagtanong-tanong kung ako lang ba ang mag-isang nakatira at kung taga saan ako. Ako naman, hinayaan ko lang siyang maipagkwentuhan dahil birthday naman niya. Nakakaawa din kasi mukhang wala siyang makausap kasi laging nakakulong sa kwarto nila. Habang nag-uusap kami, biglang dumating yung kinakasama niya. Galit na galit. Sinampal niya si Stella at paulit-ulit na sinabing malandi. Nung inawat ko naman, sinapak pa ako tapos sinabing huwag ako makialam kung ayaw kong mamatay. Ako naman, kahit na medyo matipuno ang katawan dahil sa pagiging kargador,
Iwas din talaga ako sa gulo. Pinaliwanag ko na lang sa lalaki na binigyan lang naman ako ng pansit ni Stella. Hindi ako pinainggan ng lalaki. Tapos kinaladkad lang niya ulit yung babae papunta sa kwarto nila. Di ako mapakali kasi ang lala na nang naririnig kong away nila. May mga nababasag na nga na kung ano at talagang halos masira na yung dingding na pumapagitan sa amin kapag natatamaan. Rinig ko kung paano niya murahin si Stella. Paano niya sabihang pokpok, malandi, makati at kung ano-ano pa. Ang hindi ko makakalimutan pa na sabi niya Ito bang gusto mo? Sige, ito. yung para bang pinipilit niyang maipagtalik sa kanya si Stella. Rinig ko yung malakas niyang iyak. Sobrang nag-alala na ako nun. Kumakatok na ako sa kanila. Binuksan nung lalaki yung pinto tapos hawak niya yung kutsilyo. Nakita ko pa sa malayo si Stella na sira-sira yung damit. Ang sabi niya, kung gusto ko pa raw mabuhay, huwag akong makialam sa away ng mag-asawa. Nabahala na talaga ako dahil sa kutsilyo, pero umalis muna ako. Binalak ko na puntahan yung may-ari ng paupahan. Alam ko naman kung saan siya nakatira. Pumunta ako ng kabilang barangay at pagdating ko doon, hindi pa siya agad sumama sa akin kasi nga baka simpleng away lang yun ng dalawa. Lagi nga kasi silang nag-aaway pero nababahala na kasi ako. Mag-iisang oras din bago ko siya nakumbinsi kaya matagal-tagal din akong nawala. Pagbalik namin doon sa paupahan, naabukas yung pintuan nila. Pagpasok namin, si Stella may hawak na kutsilyo. Mukhang naglaslas kasi hiwa yung pulso niya. Wala na siyang buhay nung maabutan namin. Yung kinakasama niya, wala na, pati yung mga damit nito. Pinakuha na lang yung bangkay niya sa mga kamag-anak. Kung nagpaamatay ba si Stella dahil sa sitwasyon niya o kung pinatay ba siya ng kinakasama niya, hindi na namin nalaman dahil hindi naman na pinaimbestigahan pa ng pamilya niya na medyo katakataka. Hindi man lang hinanap yung adik niyang kinakasama na bigla na lang umalis. Pero pupusta ako, yung lalaki ang pumatay kay Stella. Ilang araw matapos nun, nakita ko ulit na may nakalagay sa labas na room for rent. Kapag nababasa ko yun, kinikilabutan ako dahil alam ko ang dahilan kung bakit pinaparentahan yung kwarto. Patay na yung huling tumira doon. Minsan, napapaisip pa rin talaga ako kung ano ba talagang nangyari kay Stella. Kung bakit sa kabila ng kabataan at kagandahan niya ay ganun ang kinahantungan niya. Pero wala naman akong magawa nun kung pati sariling pamilya at kamag-anak niya wala rin namang interes tungkol sa pagkamatay niya. Hiling ko nga nun na sana mabawasan na yung mga babae sa mundo na nakakaranas ng ganoong karahasan sa mga kinakasama at asawa nila.